Hello Gakden fans! So update tayo mga kasambreros ha ng kumbaga pa ng bagong bahay or bagong pinapatayong disenyo ng bahay mga kasambreros or mansion ni Pops Alden mga kasambreros. So kahapon, Sunday kahapon, pero sabi niya rest day sana, pero gusto niya maging productive na sabi niya dito sa kanyang quote. Sabi niya, another productive showroom tour and I don't mind spending my Sunday with you, Alden Richards. Parang it's not work na nga. It's more kwento day talaga, haha. Sabi ni Sir Pat. No? Happy Sunday, happy day. Lots of love, Pat. No? Ito po ay parang meron siyang tawag dito, parang may kwarto na lalagyanan ng mga, parang refreshment area. No, parang ganun ang gustong gawin ni Sir Alden. Parang all-in-one na siya, parang may mini bar, pero hindi siya bar na parang maglaklakan ng mga alak kasi nga ang maka-Diyos si Sir Alden, no? Hindi siya nagwawalwal talaga mga kasambreros. So siguro mga wine na may mga wine na hindi siya alcohol, hindi siya pure alcohol or yung percentage ng alcohol hindi siya ganun kadami. So parang ganun, no? So pwede siyang ladies drink or yung wine na pure grapes lang siya mga kasambreros. So merong ganun. So pwede naman yun. May mga alak, dalawang klase kasing alak. May alak na ginawa talaga para pampalasing ng tao. At saka may alak na for good purpose. So ganun po siya mga kasambreros. So parang ganito yung gustong gawin niya dito sa area na ito, no? Sa showroom na ito mga kasambreros. Tapos yung isa dito ay parang nakaiga siya, no? Sa isang bahay. Yung sa bathtub nga mga kasambreros. So pero hindi parang bathtub, hindi naman ito bathtub. Pero parang malaki siya, no? Ang laki ng kanyang parang hindi naman ito bathroom mga kasambreros. So sabi niya dito, day of rest but still meeting with the best design team. So marami pala sila mga kasi design ito, no? Team sila na design kanyang future mansion mga kasambreros. So showroom pa lang ito, no? And then part ng kanyang part ng kanyang Instagram story mga kasambreros ay yung kay Sir RV Matibag na dito yung inaayusan siya mga kasambreros na sobrang kasi may ganito talaga, nagko-compile siya dun sa GMA Gala 2025 compilation, no, ng kanyang kapugian at ng kanyang classic at saka syempre, no, relo and so on. And parang ang kulit ng kulay niya kasi hindi siya black, tapos may halo siyang konting violet, para siyang pinaghalo-halo na basta ang ganda ng kanyang suot mga kasambreros, no, as expected. Yung kanyang yung kanyang kulay na parang siya, no, parang velvet na parang shadow. So ang ganda. So this was posted by him, and also tinag niya dito, sabi niya sa kanyang Instagram post, sabi niya, always a good time, sharp suit, smooth moves, no? Tapos tinag niya dito yung involved dun sa mga kanyang outfit mga kasambreros, no? Yung Brunel Cucinelli, tapos Bulgari, tapos Christian Louboutin, tapos yung Studio 24C. Ito pala yung tapos parang kapareho sila ni Martin Javier dito na si Melville C, si Maita Bailo, si Steven Deloso, tapos si RV Matibag aka Ate Melody daw, sabi niya. Sabing ganun niya Sir Alden. And then ito, part na kanyang Instagram story, itong dito yung niya sa belo. Sobrang kulit dito sa belo mga kasambreros. Sabi niya, parang kanino ko mapapaderma, syempre, no, sa belo mga kasambreros, kasi loyal baby Bello. Bello baby siya mga kasambreros. Tapos kasama dito si Ma'am Vicky Bello mga kasambreros. And yung mga pictures niya, no, dun sa nag-Instagram story kasi siya, no, sa I Am Worldwide naman ito mga kasambreros. So yung I Am Worldwide ay rin siya, no, siya rin yung brand ambassador mga kasambreros. Parang kasama niya yata rito si Ma'am Gabby hindi. So ito, no, hindi yata si Ma'am Gabby Garcia or si Sir Piolo Pascual, pero I'm not really sure mga kasambreros. Tapos part ng kanyang Instagram stories, nagpapasalamat ako, sobrang dami niyang si Ma'am Angel, no, na kanilang bunso,
part ng kanyang Instagram story, no, dalaga na si Ma'am Angel, mga kasambreros. Doon yata ito sa, hindi ko alam kung sa bahay nila ito sa Laguna, mga kasambreros. Pero yun po, no, parang hindi ko alam kung anong okasyon ni Ma'am Angel, mga kasambreros. If I'm not mistaken, hindi rin naman siya invited siguro sa GMA Gala. So, pero yun nga, dalaga na si Ma'am Angel, mga kasambreros. And then ito, ano siya, na ibang anggulo nung pagdating ni Pops Alden, as in pagbukas talaga ng kotse niya. Grabe. Pag siya talaga yung dumating, talagang grabe yung hiyawan, mga kasambreros. So, ibang anggulo yung naipakita ko kahapon. So, ito bago ito, mga kasambreros, ha. Kasi yung kahapon parang medyo malayo siya. So, ito yung medyo malapit at saka close up. So, yung tipong pagbukas talaga ng garang kotse niya, Phenomenal Box Office King, ay andyan siya, nakita talaga sa ng malapitan. And then ito, si Sir Shintaro Valdez, na asawa nga, no, ni Ma'am Attorney Annette Gozon, ay may dito magkakasama sila, no, sa stage, tapos sa Instagram story niya ito, mga kasambreros. So kasi nga best friend ito, no, si Shintaro Valdez, si Sir Shintaro Valdez at Sir Alden, kasi nga minsan nag-bike sila, and syempre, no, si Ma'am Annette Gozon ay close na close sa kanya, mga kasambreros. And then ito, Sir Alden, meron siyang Instagram story, tapos yung kamay dito, no, sabi niya dito, PC Tadej Pogakar, no, ito yung kanyang Instagram story, mga kasambreros. Tapos parang naghahanda na naman siya para mag-bike, mga kasambreros, kasi nga parang gloves, no, para sa sa pag-bike, mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine, ayan, nag-post, no, ang isang admin na sobrang ganda niya rito, no, naka-white cap siya, mga kasambreros. Tapos parang hindi ko alam kung Kathniel days pa ba ito, mga kasambreros, throwback photo niya, mga kasambreros, no. Tapos naka-cap siya, tapos naka-white na long sleeve na parang naka-sweater na type, mga kasambreros. And then ito, next item natin, of course, ang prayer, no, ni Sir Alden for today, hindi mawawala. Sabi niya dito, Dear God, thank you for blessing my friends. I lift them up to you today. Please watch over them, help them and bless them in every area of their lives. Lead them closer to you and draw their hearts into a deeper relationship with you. Protect them as they go about their day and give them peace, wisdom, and strength. Let them feel your presence and be reminded of your love. May they find moments to connect with you and grow in faith as they walk through today. In Jesus' name, Amen. Amen. So, salamat para sa mga friends pala niya itong prayer niya ngayong araw, no? Sobrang bait talaga ni Pops Alden, mga kasambreros. So, parang dinedicate niya yung kanyang yung kanyang panalangin for today sa kanyang mga kaibigan, mga kasambreros. So, ang dami pa mga pictures dito, no, sa GMA Gala, na sa kanya mismo, mga kasambreros, na Instagram story. Iba kasi yung nakuhaan siya ng ibang tao kumpara mo sa kanyang mismong photographer or videographer talaga, mga kasambreros. So magkaibang anggulo minsan, magkaibang kuha, and so on. Alright, so yun naman sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 4 na, mga kasambreros, no? 2025, Monday na po, and isang pinagpalang Monday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at sobrang the best po nito, mga kasambreros. Ang title, Sa Ngalan ni Lord. 1 Samuel 17:45. Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, with a spear, with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. No, china-challenge ng mga Filistino ang Diyos ng Israel, mga kasambreros, na lumikha ng langit at ang lupa. So, si King David, or si David, mga kasambreros, he was just 17, so teenager pa siya. Ang king ang hari at that time, which was the first king, mga kasambreros, ng Israel, ay si Haring Saul, no, na kung saan ay parang hindi naging maganda ang takbo ng kanyang mapapamamahala, mga kasambreros. Pero dito sa scenario na ito, alam natin yung Goliath and David na story, mga kasambreros. So mind you, si David dito, mga kasambreros, ay teenager.
totoy na totoy mga kasembreros. Tapos si Goliath naman ay veterano, no? And he stands 9 feet and 9 inches tall mga kasos. Imagine niyo ang naghahamon sa kanya or ang naghahamon na ito ay si Goliath, sobrang tangkad, habang si King David or si David naman ay hindi pa pala siya king at that time. Si David naman na totoy ay hinamon niya or pumatol at saka lumaban dito kay Goliath mga kasembreros. So una sa edad, bihado siya. Pangalawa sa skill, no, sa pumapa sa hasa mga kasembreros, kasi si Goliath talagang veterano na sa pagiging warrior, no, pagiging sundalo, pagiging fighter mga kasembreros. Well David, no, David was just tagabantay ng tupa mga kasembreros, and totoy na totoy pa. Pero sabi niya may mga times dito na yung mga leon kapag dumarating at parang tipong kakainin na yung kanyang mga tupa, ay pinaglalaban niya ito at napapatay niya ang mga leon mga kasembreros at ang mga wild animals. So sa ngalan ni Lord, no, kapag ikaw ay namumuhay at saka lumalaban sa ngalan ni Lord mga kasembreros, ikaw ay kanyang pagtatagumpayin. So we know the story. David won, and he killed Goliath mga kasembreros with just one smooth stone sa mga kasembreros. One smooth stone mga kasembreros. So isang piraso lang, grabe, no? Pero according sa mga Bible scholars, bago pa man nabato or tumama yung bato sa ulo ni Goliath mga kasembreros, ay naka-ready na yung mga angels sa likuran ni King David o ni Goliath mga kasembreros para puksain si Goliath at ibagsak mga kasembreros. Although the representation na nakikita sa natural or physical world ay yung bato lang ni David mga kasembreros, ay nandun na sa spiritual kingdom, sa spiritual world na hindi nakikita ng mga tao. Naka-ready na ang malalaking anghel doon sa likod ni Goliath na may mga sword mga kasembreros, may espada, ready to kill and knock out mga kasembreros si Goliath. So ang 1 Samuel 17:45 ay reminder sa atin mga kasembreros na yung pagkakaroon ng malakas na pananampalataya, faith or courage mga kasembreros, habang tayo po ay humaharap sa matinding mga hamon ng buhay, trusting God's strength to overcome obstacles. So ang verse na ito ay nag-hold, no, ng napaka-powerful na mensahe about standing strong mga kasembreros sa pagharap natin sa mga adversities, sa mga challenges natin, and putting our trust in God's strength. So kagaya ni David, no, talagang sino ba naman sa ngayon siguro pagka ganyan yung match, pagka ganyan yung labanan mga kasembreros sa arena, ay talagang ang pusta, ang magiging ang pusta ng lahat ng tao, siguro 99% ay kay Goliath, no, kay David siguro walang pupusta, no, kung sa scenario lang natin ngayon sa mundo ngayon, ha, kasi nga totoy ka tapos ikaw maghahamon sa isang veterano na sa labanan mga kasembreros. So dito natin makita na kapag sa ngalan ni Lord, no, ay wala pong imposible, and ito yung gustong-gusto ng Panginoon, no, na lumikha ng langit at ng lupa. He always wanted to do the impossible things. Sa mata ng tao, imposible na matalo ni David si Goliath, kasi sa height, sa experience, sa edad mga kasembreros, talagang imposible. Even si Haring Saul, no, talagang so parang kaya mo bang labanan ito? Ikaw totoy ka pa lang, bata ka pa, at saka iyan ay veterano na sa kahit na si Haring Saul, no, talagang nakita na parang hindi nakita yung panalo ni David mga kasembreros. Ang nakita niya dito ay matatalo siya. Kahit yung mga kapatid ni David, sinaway si David na ano naman ang ginagawa mo dito? Manunood ka naman sa laban. Sabing gano'n ng mga kapatid ni David mga kasembreros. So totoo po yan, no, sa kwento mga kasembreros, kasi nga si David ay hindi gaanong mahal ng kanyang mga kapatid mga kasembreros. So yun nga, no, ang kapatid niya dito, yung mga kuya niya, ay ang siyang mga nagtatrabaho doon sa palasyo ni Haring Saul mga kasembreros, and sila rin ay may experience sa pagiging sundalo, pero hindi sila nangahas na lumaban mga kasembreros because kumapa yung pananampalataya, yung trust at ang kanilang pananalig sa Panginoon ay hindi ganun katindi. Because first and foremost, no, King David or si David mga kasembreros was chosen to be
the later king. So the phrase, "you come to me with a sword, a spear, and a javelin," represents the physical might and worldly power that Goliath embodies. So kasi di ba si Goliath meron siyang proteksyon, meron siyang baluti, meron siyang espada, meron siyang javelin, lahat-lahat. So yun ay kumapa physical at saka worldly. Yun nakikita ng mga tao, nakikita ng mundo. David's response, "But I come to you in the name of the Lord of hosts," signifies his reliance not on human strength but on divine authority. So dito sila nagkakaiba talaga mga kasambreros. Kung si Goliath ay nagtitiwala sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling kakayahan mga kasambreros, David was the total opposite of it. Kasi nga nagtitiwala siya sa ngalan ng Panginoon mga kasambreros, sa ngalan ng makapangyarihang Diyos sa langit. It underscores, sabi pa dito, this distinction is crucial. It underscores the biblical theme that faith in God surpasses any earthly power. So, nagsusurpass talaga at kayang-kayang lagpasan mga kasambreros at na-overpower, na-overthrow mga kasambreros ang kahit anumang power when it comes to divine power or divine intervention. Kapag ang Diyos na nakialam, wala nang laban ang iyong kalaban mga kasambreros, ang ating kalaban at ang ating mga trials sa buhay. Kasi nga, pinakamakapangyarihan na sa lahat yan mga kasambreros. He's incomparable, matchless, and will never be matched or paralleled mga kasambreros. Ganun ang Diyos na pinaglilingkuran ni Haring David at ang Diyos natin mga kasambreros. So, now, why this is relevant today, we often face giants. So, sa ating buhay ngayon, related ito mga kasambreros. Ano yung mga giants natin na kinakaharap sa buhay? Maaring sa trabaho, challenge sa personal natin, mga struggles, sa ating mga pressure tayo sa mga deadlines, no? Pressure tayo sa finances, no? Talagang giants natin na kinakaharap ngayon, yung ating relationship, for example. Meron tayong hindi magandang hindi kayo nagkakaunawaan ng pamilya, maaring away sa mga properties, maaring giants natin sa ating prayer time. Giants yun talagang problema rin yun mga kasambreros kapag wala tayong panahon sa panalangin, wala nang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Yun siguro yung pinakamalungkot at saka pinakamalaking giants ng tao, yung talaga mawalan sila ng knowledge, mawalan sila ng pagkakataon at panahon, no? Hindi sila naglalaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, which is the food for our soul mga kasambreros. So yun siguro, no, yung mga physical natin at saka finances, no, yung mga deadlines and pressures natin sa buhay ay normal lang yan, no? Pero yung mawalan tayo ng panahon sa Biblia, yun ang pinakamalaking giant natin, and we should overcome any giant mga kasambreros in the name of the Lord Jesus Christ. So allow me to share. So sabi dito, it's a reminder na kapag tayo ay nawawalan ng resources, influence at saka pag-asa sa buhay, it's definitely the best thing to rely and trust God mga kasambreros. So having God on our side means having the ultimate source of strength, protection, and guidance sa ating buhay. So kapag ang Diyos na ang nasa ating tabi, kapag we are trusting in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of our God, the great Yah, the great I am, the Alpha and the Omega, ay wala na, tapos na ang laban. So ang ating giants ay mapapatumba mga kasambreros. Kumbaga pa nag-aantay ng victory, no? Talagang tayo lang po inaantay na manalangin at saka maglaan ng Panginoon ng time sa Panginoon, stating that nasa panig natin ang Diyos, and in the name of the Lord mga kasambreros, tayo po ay victorious and triumphant na. Alright, so yun lang po sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no? Trust and faith mga kasambreros sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus mighty and the Lord Jesus Christ mighty, unsurpassable mga kasambreros, insurmountable, and cannot be overpowered, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.